ng pagpaplano. Maraming salik ang nakakaimpluwensya sa isang guro bago makagawa ng sistemang bagay sa kanya. Ang bawat estilo ay masasabi nating dumaan sa bawat proseso. Dapat pag-aralan ng isang mag-aaral sa pagiging guro ang iba't ibang modelo na ginagamit bilang planong pang-instruksyon. Upang sa gayon ay makagawa siya ng estilo na bagay sa kanya kapag siya ay nagtuturo na. Dapat nating isaalang-alang ang pagkakaiba-iba ng ating estudyante upang mas makapili o mas makagawa tayo ng epektibong estilo upang sila ay matuto. Layunin ng pagkatuto. Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga bahagi ng modelo ng pagpaplano. Pangalawa, maipapaliwanag ang iba't ibang modelo ng pagpaplanong pang-instruksyon at kanilang mga pangunahing katangian. Narito ang isang modelong banghay-aralin na ang porma ay kalimitang ginagamit sa Pilipinas, batay sa DepEd. Ang pinakauna ay ang layunin, o learning objectives sa Ingles. Dito nakasaad ang mga inaasahang makamit ng mga mag-aaral pagkatapos ng aralin. Ito ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng malinaw na direksyon sa guro at mga mag-aaral tungkol sa mga target na kasanayan at kaalaman na kailangan matutunan. Ito ay may tatlong bahagi. Pamantayang pangnilalaman. Ito ay tumutukoy sa mga pangunahing konsepto o nilalaman na dapat matutunan ng mga mag-aaral. Mahalagang bahagi ito ng banghay-aralin dahil nasisigurong ito ang lahat ay tinuturo ay tumutugma sa kabuuang layunin ng edukasyon para sa partikular na antas at asignatura. Pamantayan sa pagganap. Ang pamantayan sa pagganap ay nagsasaad ng inaasahang pagganap o output ng mga mag-aaral upang makaipagkita ang kanilang natutunan. Ito ay mahalaga dahil tinutukoy nito kung paano masusukat ng guro ang progreso ng mag-aaral at kung nagagamit ba nila ang kanilang natutunan sa aktwal na sitwasyon. Mga kasanayan sa pagkakatuto. Ang mga kasanayan sa pagkatuto ay ang mga espesipikong gawain o kasanayang dapat na ipakita ng mag-aaral pagkatapos ng aralin. Kasama ang code upang matrack ng guro ang kaugnayan nito sa mga competency-based standard ng DepEd. Mahalagang bahagi ito upang matiyak na ang pagtuturo ay naayon sa pamantayan ng kurikulum. Nilalaman, dito nakapaloob ang paksa. Ito ay tumutukoy sa paksa o aralin na tinuturo. Ito ang mismong material na kailangan matutunan ng mga mag-aaral. Kaya mahalaga ito upang makapagbigay ng focus sa mga tiyak na konsepto at impormasyon na kailangan ng mga mag-aaral. Paksa ay ang pangunahing ideya o tema ng aralin. Pinipili ito batay sa curriculum guide ng DepEd upang masiguro na ang mga aralin ay makabuluhan at napapanahon. Mahalaga ang matukoy ito ng malinaw upang matiyak na mauunawaan ng mga mag-aaral ang sentro ng diskusyon. Ang ikalawa ay kagamitang panturo. Nakapaloob dito ay ang sanggunian. Ang mga sanggunian ay ang mga pagkukunan ng impormasyon na ginagamit ng guro at mga mag-aaral. Mahalagang bahagi ito upang matiyak na ang mga itinuturo ay naaayon sa mga pamantayan ng kurikulum ng DepEd. May iba't ibang sanggunian na maaaring gamitin. Mga pahina sa gabay ng guro. Nagbibigay ng direksyon at mga estratehiya sa pagtuturo. Mga pahina sa kagamitang pang-mag-aaral. Ginagamit ng mga mag-aaral bilang pangunahing material para sa kanilang pag-aaral. Mga pahina sa textbook. Binubuo ng mahalagang impormasyon at aktibidad na makakatulong sa pag-unawa ng paksa. Karagdagang kagamitan mula sa portal ng learning resources. Dito nakakahanap ang guro ng mga online na material o video na maaaring gamitin para mas maging interaktibo at engaging ang aralin, katulad ng YouTube. Pangatlo ay ang pamamaraan. Ito ay tumutukoy sa hakbang na proseso ng pagtuturo upang masigurado na maayos at sistematiko ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Narito ang bawat bahagi at ang kanilang kahalagahan. Balik-aral sa nakaraang aralin o pagsimulang aralin.
Ito ay mahalaga upang masigurado na naaalala ng mga mag-aaral ang mga konseptong tinatalakay sa nakaraang aralin. Nakatutulong ito sa pagtatag ng pundasyon para sa susunod na aralin. Ang pagsisimula naman ay nagbibigay ng maikling overview ng bagong paksa. Paghahabi sa layunin ng aralin. Dito ipinapakilala ng guro ang mga layunin ng aralin sa mga mag-aaral upang malinaw nilang malaman kung ano ang kanilang inaasahang matutunan. Nagbibigay ito ng direksyon at focus sa aralin. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin. Gumagamit ang guro ng mga halimbawa mula sa totoong buhay o nakaraang karanasan upang maiugnay ang bagong aralin. Mahalagang gawin ito upang mas madaling maintindihan ng mga mag-aaral ang bagong konsepto. Letter D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan. Ang unang yugto ng pagtuturo ng bagong konsepto ay maaaring pagtalakay ng teorya o prinsipyo ng kailangan sa paksa. Binibigyan ng guro ng pagkakataon ang mga mag-aaral na unawain ang isang bahagi ng aralin sa pamamagitan ng masusing talakayan. Letter E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan. Ito ay karugtong ng unang yugto, kung saan ipinapakilala ang pangalawang kasanayan o kaalaman na kakailanganin ng mga mag-aaral upang lubos na maintindihan ang aralin. Maaring mas malalim na discussion o mga aktibidad ito. Letter F. Paglilinang sa kabihasaan. Tungo sa formative assessment. Dito sinusukat ng guro ang pag-unlad ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng formative assessment. Halimbawa, quizzes, oral recitation at iba pa. Mahalagang hakbang ito upang maipakita kung ang mga mag-aaral ay may sapat na pag-unawa at kasanayan. G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay. Ang aplikasyon ng natutunan sa totoong buhay ay mahalaga upang maipakita ng mga mag-aaral kung paano nila magagamit ang kanilang natutunan sa praktikal na paraan. Nagiging mas makabuluhan ang kanilang pagkatuto dahil nakikita nila ang gamit ng mga aralin sa pang-araw-araw na buhay. H. Paglalahad ng aralin o summary sa Ingles. Ito ay isang pagbubuod ng mga pangunahing konsepto o kaalaman na tinatalakay sa aralin. Tinutulungan nito ang mga mag-aaral na mabuo ang kanilang pangunawa sa paksa. Pang-apat, ang pagtataya o assessment. Ito ay mahalagang bahagi ng proseso ng pagtuturo, sapagkat sinusukat ng guro kung gaano kabisa ang pagkakatuto ng mga mag-aaral at kung natugunan ba ang layunin ng aralin. Pang-lima, pagninilay o refleksyon. Ang bahaging ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa guro na suriin ang kanilang pagtuturo at ang mga naging resulta nito. Maaaring pagnilayan kung naging epektibo ba ang pamamaraan ng pagtuturo at kung ano ang mga hakbang ang maaaring gawin para mas mapabuti pa ang mga prosesong pagkatuto. Letter A. Bilang ng mag-aaral na nakakakuha ng 75% sa pagtataya. Itinatala ang bilang ng mga estudyanteng nakapasa sa minimum na marka na itinakda ng guro. Ang porsyentong ito ay ang batayan para malaman kung gaano karaming mag-aaral ang may sapat na pag-unawa sa aralin. Letter B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remedial. Ipinapakita rito kung sino ang mga mag-aaral na hindi nakakuha ng 75% sa pagtataya at nangangailangan ng karagdagang aktibidad para maitama ang kanilang mga maling sagot o pagkaunawa. Letter C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. Inaalam ng guro kung naging epektibo ba ang mga remediation activities na ibinigay. Ibinibilang ang mga estudyanteng mas nakakaintindi ng aralin matapos bigyan ng karagdagang tulong. D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remedasyon. Ipinapakita kung sino ang mga estudyanteng hindi pa rin lubos na nakaunawa kahit na nagkaroon na ng remedasyon. Maaaring kailangan pa nila ng patuloy na gabay o iba pang mga gawain upang lubusang maintindihan ang paksa. E.
Alin sa mga estratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? Sinusuri ng guro kung alin sa mga estratehiya ang mas epektibo at kapaki-pakinabang sa mga mag-aaral. F. Anong suliranin ang aking naranasan na nasolusyonan sa tulong ng aking punong guro at tagamasid? Ipinapakita rito ang mga problema o pagsubok na hinaharap ng guro sa pagtuturo, tulad ng mga issue sa pag-unawa ng mga estudyante o paggamit ng kagamitan. Sinusuri kung paano sila natulungan ng kanilang punong guro o tagamasid upang masolusyonan ang mga ito. Ang halimbawa nito ay kapag ang guro ay nagkakaroon ng COT or Classroom Observation Tools. G. Anong kagamitang panturo ang aking dinisenyo at nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? Ipinapakita kung anong teaching materials o tools ang naimbento o ginagamit ng guro na naging epektibo sa pagtuturo. Binibigyan ng pagkakataon ang guro na ibahagi ang mga kagamitang ito sa iba pang guro upang makatulong sa kanilang mga klase. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay may naunawaan kayo at magamit niyo ito.